Makikita sa hilagang kanluran ng Metro Manila, malapit sa mga baybayin, ang Navotas City na kilala rin bilang fishing capital ng Pilipinas. Dito matatagpuan ang kauna-unahan at isa sa siyam na regional fishport sa bansa, ang Navotas Fishport Complex o NFPC. Taniyag bilang pangunahing bagsakan ng isda sa bansa ang NFPC at ito rin ang pinakamalaking fishport hindi lamang sa Pilipinas kung hindi pati na rin sa buong Timog Hilagang Asya. Ang NFPC ay hindi lamang daungan ng mga barko, bangka at iba pang sasakyang pandagat na may kargang isda na binebenta sa mga pamilihan. Para sa mga nagtatrabaho sa loob ng NFPC, ito ay nagsisilbing daungan ng buhay, hanapbuhay at kabuhayan. Kaya't sabay-sabay nating tunghayan ang pagdalumat sa Navotas Fishport Complex at ang mga kwento ng mga taong araw-araw na nagtatrabaho sa loob ng fishport, tulad ng mga fish trader, mga patilyo at mga mangingisda. Mula sa mga naglalakihang sasakyang pandagat dito sa Market 1 ng Navotas Fishport Complex, ang mga isdang ibinababa rito ay unang inilalagak sa fish traders. Ang fish traders ay nahahati sa dalawang kategorya, mayroong korporasyon at mayroon ding sole proprietors. Ang fish traders ang may-ari at nangangasiwa ng mga pwesto sa market halls ng Navotas Fishport Complex. Isa na rito si Mabel Tinimbang, isang fish trader sa loob ng mahigit 2 dekada. Maliban dito, kalakip din ng pagiging isang fish trader ang pagsunod sa mga pulisiyang ibinababa ng NFPC para sa kanila. Tulad niya, yung mga karatula nakikita nyo dyan, yan, lahat yan, kailangan namin sundin. Tapos ang mahigpit nilang pinagbabawal, yung kailangan nakaputi ka lagi, yung paninigarilyo. Siyempre, ang gusto nila kasi, yung malinis talaga. Pero sa ngayon, medyo mahirap ang gawin yun dahil nga, hindi pa kumpleto yung mga market hall namin. Ang konsignasyon na kasulukuyang pinangangasiwaan ni Mabel ay nagmula pa sa pamana ng kanyang mga magulang. Dito, kinakailangan niyang pamunuan at pag-isipan kung paano mapapanatili at mapagyayabong ang kanilang negosyo. Malaki ang epekto ng estado ng pasilidad sa loob ng fishport, partikular na ang market hall sa fish traders tulad ni Mabel. Bilang isang uri ng pagkain ng kanilang kalakal, istrikto ang fishport sa pagpapanatili ng kalinisan, lalo na sa mga pwesto. Araw-araw na nag-iikot ang mga kawani ng NFPC upang paalalahanan ang fish traders at iba pang manggagawa patungkol sa mga ito. Ang talagang nahihirapan kami ito na hanggat hindi ito nagagawa kasi tagal na Pero mag-4 na taon kami ganito. Dapat matagal ang kontrata namin. Dapat siguro less than 3 years. Yun lang, doon kami nahihirapan. Inisyal na nakaplanong matapos ang rehabilitasyon sa Navotas Fishport Complex noong taong 2023. Ngunit hanggang ngayon ay patuloy pa rin itong binubuo. Dahil sa mga pagbabagong dulot ng rehabilitasyon, sumasabay rin ang fish traders sa agos ng pagbabago ng pakikipagkalakalan sa fishport. Ayun nga, bukod nga doon sa mahirap magtinda dahil matumal, kailangan namin magpautang para makabenta kami. Kung nung araw, ang bayaran ng mga buyer namin, bawa ngayon kumuha, kinabukas ang bayar. Ngayon hindi. Ang pinakamabilis na bayaran sa amin, 3 days, inabot ng 1 week, isa 2 weeks pa. Sa kabila ng lahat ng ito, nananatili ang determinasyon kay Mabel sa pagpapaunlad ng kanilang kabuhayan na siyang naging daan sa pagtatapos ng kanyang 2 anak sa pag-aaral. Para kay Mabel, ito ang kanyang pinanghahawakan na pamana. Dahil mula noon hanggang ngayon, ang kabuhayan na ito ang tumaguyod sa kanyang pamilya. Ito ang kwento ng isang fish trader na si Mabel at ang kanyang kabuhayan sa loob ng Navotas Fishport Complex.